Ang videong to ay para sa mga kalalakihan. So girls, scroll up. Pero kung interesado ka, pwede ka rin makinig. Sabi nila, yung mga kalalakihan daw ay happy-go-lucky, insensitive, walang pakialam sa mundo, gusto lang magsaya, puro kalokohan. Well, at some point, totoo naman siya. Dahil tayo mga lalaki, ang gusto talaga natin ay palaging masaya. Pero may ipapakita ko sa inyo at gusto kong i-analyze natin to, okay? Ito yung insight ng page natin. At 66.1% ay mga kalalakihan. At 33.9% ay mga babae. At sa mga hindi nakakaalam, ang content po natin ay throwback memories, which is madrama. So kung iisipin nating mabuti, dahil mas marami ang lalaking nanonood sa atin, mas emosyonal ang mga kalalakihan. Tama ba? Based on statistic, mas maraming kalalakihan ang nagsusuicide kaysa sa mga babae. Yes, malakas tayo physically, pero mentally at emotionally, mas mahina tayo. Ayaw lang aminin ng karamihan. Nature na nating mga kalalakihan na mas gusto natin ipakita sa mundo na masaya tayo at walang problema. O baka dahil yun yung tinatak sa atin ng society na kailangan mong palaging maging malakas kasi lalaki ka. Pero parang unfair lang, no? Parang hindi mo pwedeng ipakita yung soft side mo kasi lalaki ka. Parang hindi ka pwedeng magdrama kasi lalaki ka. At paminsan-minsan, pag gusto mong ilabas at i-open up yung mga nararamdaman mo, hindi mo magawa kasi tatawanan ka nila. Huhusgahan ka nila. Alam mo ba yung nagdaang June ay Men's Health Month. Pero siguro hindi namin natin kailangan maglaan ng isang buwan para sa mental health ng mga kalalakihan. Araw-araw pwede natin gawin yon. Araw-araw pwede nating damayan yung isa't isa. Pagka may mga tropa tayo na alam nating may pinagdaraanan, damayan natin siya. Pakinggan natin sila. Hayaan natin silang magkwento. Ganun lang din ang gagawin mo. Huwag kang mahihiyang magkwento. Huwag kang mahihiyang maging mahina. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong dahil hindi yun kabawasan ng pagkalalaki.